Isipin mo. Pagkatapos baguhin ng mga turista mula sa iisang bansa ang buong sistema ng isang pangunahing paliparan, isang tahimik na revolusyon ang nagaganap ngayon sa Sydney, Australia, na nagpapabago sa batayan ng lokal na kaugalian. Tila sila ay mga time traveler na nagmula sa hinaharap. Ang nagpahanga ng labis sa mga lokal na kawani ay ang kanilang disiplina na parang sundalo at kahusayan na parang AI. Napakalaki ng kanilang impluensya. Umabot na sa punto na nagkaroon ng abnormal na sitwasyon kung saan sinubukan ng mga turista mula sa ibang bansa na tularan sila para makuha ang parehong pabor kahit nalabag sa batas. Gayunpaman, ang mga lokal ay nagkakaisa sa pagsasabi, ang tunay ay matutukoy sa loob lamang ng 3 segundo. Bakit sila lamang ang espesyal? At bakit nagkukusa ang mga kawani ng paliparan na pag-aralan ang kanilang wika? Kapag nalaman mo ang sagot, tiyak nakikilabutan ka sa nakatagong lakas na taglay ng bansang Pilipinas. Halina't saksihan ang hindi kapanipaniwalang katotohanan na nagaganap sa Sydney Airport. Ang tunay na Pilipino ay matutukoy sa loob ng 3 segundo. Nagulat ang buong Australia sa mga katangiang nasaksihan ng isang mamamahayag sa Sydney Airport tungkol sa mga Pilipino at ang tunay na dahilan kung bakit kusang nag-aaral ng Tagalog ang mga kawani ng paliparan. Isang kagyat na sitwasyon ang nangyayari ngayon sa Sydney Airport. Sa tuwing sila ay darating, ganap na nagbabago ang himig ng paliparan. Sinasabing niyanig ng mga hindi kilalang turistang Asyano ang buong Australia. Ngunit nitong nakaraang araw, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Sinimulan na silang gayahin ng mga tao mula sa ibang bansa. Ngunit ang mga peke ay matutukoy sa loob ng 3 segundo. Tila may ibang DNA ang mga tunay. Mula sa paliparan hanggang sa mga destinasyon ng turista, nagkaroon ng espesyal na paraan upang matukoy ang tunay at ang peke. Sinasabing, nag-uunahan ang mga airline na makuha ang rutang ito. Ano nga ba ang napaka-espesyal sa kanila? At bakit sinisikap ng iba na gayahin sila? Ako si Clara Santos. Ako ay isang mamamahayag sa Sydney Morning Herald sa loob ng 20 taon. Wala akong kamalay-malay na ang araw na iyon ay lubos na magpapabago sa aking buhay. 8:15, 1:11 ng umaga noon. Habang umiinom ako ng flat white sa isang cafe malapit sa Circular Quay, ang Opera House sa labas ng bintana ay nanatiling maganda at lahat ay tila mapayapa. Biglang tumunog ang telepono. Nang makita ko ang pangalan sa screen, kinilabutan ako. Benjay Kingsford Smith, ang General Manager ng Airport Operations. Sa 20 taon kong karera, hinding-hindi ako direktang tinawagan ni Benji sa ganoong kaagang oras. Clara. Nanginginig ang boses niya. Pumunta ka kaagad sa paliparan. Ang Benjay na kilala ko ay kalmado kahit panagliliyab ang makina ng eroplano. Ang ganitong antas ng pagkabalisa ay patunay na may hindi pangkaraniwang nangyayari. Ano po ang nangyari? May terorismo ba? Hindi. Mas hindi ito maipaliwanag kaysa doon. Natigilan siya sandali bago sabihin ang hindi kapani-paniwalang bagay. Binabago ng mga turista mula sa isang partikular na bansa ang buong sistema ng ating paliparan. Para silang mga taong nagmula sa ibang dimensyon. Halos madulas ang tasa ng kape mula sa aking kamay. Binabago ang sistema, mga tao mula sa ibang dimensyon. Habang nagtataksi papunta sa paliparan, lumalaki ang aking pagkabalisa. Sinilip ako ng tupper sa rearview mirror. Mamamahayag po kayo, di ba? May nangyari ba sa airport? Maraming patrol car mula pa kaninang umaga. Bagaman sinabi ni Benji na hindi ito aksidente, nang magsimulang matanaw ang pasukan ng paliparan, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang aking 20 taong instinct bilang mamamahayag ay sumisigaw, hindi ito simpleng insidente, may malaking nangyayari. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko pa alam na ang aking masisilayan ay hindi lang isang balita, kundi ang simula ng isang revolusyon na lubos na magpapabago sa kaugalian ng industriya ng turismo sa buong mundo. Dumating ako sa paliparan at umakyat sa cafe sa palapag ng Terminal 2, ang aming tagpuan. Naghihintay na si Benjay, at seryoso ang kanyang mukha, mas seryoso kaysa karaniwan. Clara, maraming salamat at nakarating ka. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig mula sa kanyang kamay. Ano po ba talaga ito?
Ang lungkot ng boses ninyo. Nag-aalangan si Benjay bago dahan-dahang magsalita. May kakaiba talagang nangyayari sa paliparan na ito. Tila binabago ng mga turista mula sa isang partikular na bansa ang buong sistema ng paliparan. Binabago ang sistema? Nagtataka kong tanong. Oo, binabago nila pati ang schedule ng trabaho ng mga kawani. Sa una, inakala kong nagkataon lang, ngunit ngayon, sigurado na ako. Hindi ito aksidente. Ito ay isang sistematiko, detalyado, o mas tama sigurong sabihin, isang natural na cultural phenomenon. Sumandal ako sa sandalan ng upuan at pinag-isipan ang kanyang mga sinabi. Ang Kingsford Smith, ang pinakamalaking paliparan sa Australia na may higit sa 40 milyong pasahero taon-taon, ay nagbabago dahil sa mga turista mula sa isang bansa. Hindi ka panipaniwala. Sa totoo lang, inakala ko noong una na naghahalucinate lang ako, sabi ni Benji. Pero pareho ang sinasabi ng ibang kawani, lalo na ang mga nasa check-in counter, security check, at maging ang mga cleaning staff. Anong klaseng pagbabago ang tinutukoy ninyo? Luminga si Benji sa paligid at bumulong. Kumikilos sila na parang isang hukbo. Ngunit mas sistematiko at mas mahusay kaysa sa isang hukbo. Lahat ay planado, walang pagkakamali, walang pagkaantala. Nakakatakot noong una. Taga saan po silang mga turista? Makikita mo mismo. Maari ka bang bumalik bukas ng alas 7 ng umaga? Iyon ang oras na pinakamalinaw mong makikita. Tuwing Martes at Biyernes ng umaga ang oras ng kanilang bulk na pagdating at pag-alis. Tumango ako. Ganap nang naengganyo ang kuryosidad ko bilang mamamahayag. Ang kaseryosohan sa mukha at boses ni Benjay ay nagpapatunay na hindi ito simpleng pagmamalabis. Sige, magkita tayo bukas. Talagang interesado ako. Clara, may idinagdag si Benjay, hindi ito simpleng usapin ng tourist trend. Nararamdaman ko na ito ang simula ng isang mas malaking pagbabago. Isang bagay na babago sa konsepto mismo ng turismo na alam natin. Kinabukasan, asik sila 30 ng umaga. Isang oras akong mas maagang nagising kaysa karaniwan. Malamig ang hangin sa umaga, ngunit ang aking kuryosidad bilang mamamahayag ay ganap na nagtaboy sa antok. Pagdating ko sa paliparan, maaga pa ngunit punong-puno na ng tao. Ayon sa sinabi ni Benjay, magkikita kami ng eksaktong 7 ng umaga malapit sa departure gate sa unang palapag ng Terminal 1. Dumating ako ng mas maaga at inobserbahan ang karaniwang kalagayan ng paliparan. Ang Kingsford Smith Airport sa umaga ay laging may kakaibang simoy. Ang mga turistang pagod na humahagik-hik. Ang mga businessman na nagmamadaling hanapin ang kanilang gate. Ang mga pamilyang nahihirapan sa mabibigat na maleta. Lahat ay abalang kumikilos patungo sa kani-kanilang destinasyon. Umorder ako ng long black sa cafe at umupo sa tabi ng bintana upang magsimulang magmasid. Doon na nangyari. Biglang nagpakita ang isang kakaibang eksena sa isang sulok ng paliparan. Dose-dosenang tao ang gumagalaw ng sabay-sabay na parang isang nagkakaisang organismo. Sa una, inakala kong group tour sila, ngunit may kakaiba. Walang sino man ang lumalabag sa linya. Kumikilos sila sa isang perpektong formasyon. Wow! Ano yon? Napabulong ako nang wala sa loob. Ang mas nakapagtataka ay ang mga smartphone na hawak nila. Lahat sila ay nakatingin sa iisang screen na nalaman ko kalaunan ay isang app na nagbabahagi ng lokasyon ng buong grupo ng real-time. Ito ay napakatumpak at sistematiko na parang ginagabayan sila ng satellite. Sa bawat screen, may pulang tuldok na nagpapakita ng mapa ng paliparan at ang kanilang ruta ay na-update ng real-time. Kahit ang taong nagpupunta sa banyo ay ipinapakita sa app, biglang may nagsalita sa likod ko. Nagsimula na naman sila. Nakakabighani talaga sa tuwing makikita mo. Paglingon ko, nakita ko ang isang babaeng staff na nakasuot ng uniforme ng Qantas, nakangiti sa akin. Ang name tag niya ay Lani Jackson. Madalas niyo po bang makita ang ganitong tanawin? Tanong ko, hindi maitago ang kuryosidad. Oo, halos araw-araw. 10 taon na akong nagtatrabaho sa paliparan na ito, ngunit sa tuwing nakikita ko sila, talagang nakakamangha, nakakagulat noong una. Taga saan po ba silang bansa? Tanong ko.
Ngumiti si Lani. Makikita mo mismo. Tiyak na magugulat ka. Sasama ka ba sa akin? May gusto akong ipakita sa'yo. Doon na dumating si Benjay. Clara, nandito ka na. Nakita mo na ba? Nakita ko. Ngayon lang, talagang kakaiba. Wala pa akong nakitang ganyang organisadong kilos. Ito ay simula pa lang. Punta tayo sa check-in counter. Lani, maari mo bang ipaliwanag ng detalyado kay Clara? Opo, syempre. Sa totoo lang, gusto ko ring ikuwento ito sa isang tao. Araw-araw may mga nakakagulat na nangyayari. Kasama si Lani, nagtungo kami sa lugar kung saan naroon ang check-in counter. Doon, nasaksihan ko ang isang mas hindi kapanipaniwalang eksena. Habang nagkakagulo ang ibang mga turista sa harap ng counter, ang mga Pilipino ay kumikilos na parang nagsasagawa ng isang misyon na pinlano ng maaga. Ang paraan ng pagtungo nila sa kanilang nakatalagang posisyon, ang eksaktong pagkuha ng kinakailangang dokumento, at ang pagpila ay talagang kahanga-hanga. Ang isang grupo ay may humigit kumulang tatong katao. Ngunit tila kinokontrol ng isang pinuno ang lahat sa isang kumpas lamang ng kamay. Kahit walang salitang binibitawan, tila alam ng lahat ang kanilang eksaktong gagawin. Grabe, saan nagmumula ang ganyang pagiging planado? Umiling si Lani, hindi. Mga karaniwang turista lang sila. Ang nakakagulat, halos lahat ng grupo ng turistang Pilipino ay ganito ang estilo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung bakit nataranta si Benjay at kung bakit gusto niyang malaman ko ang tungkol dito. Hindi ito simpleng tourist trend. Ito ay ang pagdating ng isang ganap na bagong kultura ng paglalakbay. Lani, kung may oras ka, maaari mo pa ba akong kuwentuhan ng mas detalyado? Maingat akong nagtanong. Tumingin si Lani sa paligid at tumango. Oras ng pahinga ko naman. Tara sa staff lounge. Ikukuwento ko sa iyo ang mga nakakagulat na karanasan ko sa loob ng ilang taon. Kasama si Benjay, sumunod kami kay Lani patungo sa staff-only area. Tahimik sa lounge. Nagtimpla si Lani ng kape at nagsimulang magsalita. Sa totoo lang, noong una, hindi ko rin pinansin. 10 taon na akong nagtatrabaho rito, nakakita na ako ng iba't ibang lahi. May iba't ibang katangian ang bawat bansa, pero inakala ko na hindi naman nagkakalayo. Malakas ang boses ng mga Amerikano. Masyadong formal ang mga Briton, sama-sama kung kumilos ang mga Chino. Ganyan lang ang iniisip ko. Uminom siya ng kape at nagpatuloy. Pero isang araw, may dumating na talagang kakaibang grupo. Nagulat ako noong una, para silang mga taong galing sa hinaharap. Anong punto ang pinakanakagulat sa inyo? Lahat. Una, napakatumpak nila sa oras. Ang mga turista mula sa ibang bansa ay madalas na nagmamadaling dumating bago magsara ang check-in, ngunit ang mga Pilipino, laging may oras na sobra silang dumarating. Eksaktong 2 oras bago. Hindi 2 oras at 10 minuto. Hindi 1 oras at 50 minuto. Ayon sa paliwanag ni Lani, sa pangkalahatan, dapat dumarating sa paliparan ng 2 oras bago ang pag-alis ng international flight, ngunit karamihan sa mga pasahero ay hindi sumusunod sa oras na ito, lalo na ang mga domestic traveler na taga-Australia. Ngunit ang mga Pilipino, talagang kakaiba. 2 oras ang base nila, at minsan, 3 oras pa bago ang flight. At handa na ang lahat ng dokumento nila ng perpekto. Minsan, nagtanong ako, bakit ang aga ninyo? Ang sabi nila, para handa kami sa anumang situation na pwedeng mangyari. Anong ibig sabihin ng perpektong handa sa dokumento? Bukod sa passport, visa, at boarding pass, alam mo bang eksakto pa ang timbang ng kanilang bagahe? Ang ibang pasahero, hula-hula lang ang timbang habang nag-eempake, pero ang mga Pilipino, tinitiyak nilang nasukat na nila sa bahay. Eksaktong 23 kilo. Hindi ko pa sila nakitang nagbayad ng excess baggage. Nagulat ako nang marinig ito. Naalala ko ang karanasan ko sa pagmamadali sa timbang ng maleta sa paliparan. Naalala ko na nagbayad ako ng 200 para sa excess fee minsan. Kaya napakabilis nilang mag-check-in. Karaniwan, tumatagal ng 35 minuto ang isang pasahero, pero ang mga Pilipino, 1 minuto lang tapos na. Lahat ay handa.
Ipakita ang passport, ilagay ang bagahe, kumuha ng boarding pass parang isang conveyor belt sa pabrika. Napakakinis ng daloy. Nag-alinlangan sandali si Lani bago nagkuwento ng isang mas kawili-wili. Sa totoo lang, noong una, medyo nalilito ako. Inakala kong nagkamali kami. Ang ibang pasahero, nagtatanong at nagkukumpirma ng kung ano-ano, pero ang mga Pilipino, wala silang tanong. Ano ang alam na nila? Gate number, oras ng pag-alis, at pati na rin ang layout ng paliparan. Minsan, may pasaherong Pilipino na mas alam pa ang impormasyon tungkol sa pagbabago ng gate kaysa sa akin. Nalaman ko, tinitingnan pala nila ang real-time na app ng paliparan. Medyo kakaiba noong una, pero ngayon, talagang nagpapasalamat ako. Gumaan ang mukha niya. Ang mga Pilipino ang pinakamaliit na stress namin. Talagang pinapadali nila ang aming trabaho. Ang ibang pasahero, umaabot ng 5,020 minuto sa check-in lang. Pero ang 30 kataong grupo ng mga Pilipino, hindi aabot ng 20 minuto para i-check-in. Ano pa ang pagkakaiba nila kumpara sa ibang pasahero? Nag-isip si Lani sandali at nagbigay ng mga konkretong halimbawa. Ang mga pasahero mula sa Amerika o Europa, karaniwan ay individualistic. Ginagawa nila ang lahat ng mag-isa, kaya maraming mistake at matagal. Sa kabilang banda, ang mga Pilipino, gumagalaw sila ng pagrupo, ngunit napakatahimik at maayos. Anong ibig sabihin ng tahimik? Hindi sila nagpapalabas ng malakas na ingay. Tila nag-iingat sila na hindi makaabala sa ibang pasahero. At hinding-hindi sila nagrereklamo. Kapag na-delay ang flight o may problema, tahimik lang silang naghihintay. Sa halip, ginagamit nila ang oras na iyon para makipagkuwentuhan o kumuha ng litrato. Talagang kahanga-hanga ang bahaging ito. Sa pangkalahatan, kapag may problema sa flight, madalas na nagpoprotesta o nagrereklamo ng malakas ang mga pasahero, ngunit iba ang mga Pilipino. Minsan, may talagang nakaantig sa akin. Kuwento ni Lani, isang beses, na-delay ng 2 oras ang check-in dahil may nasirang makina. Lahat ng ibang pasahero ay galit at nagprotesta. Pero ang mga turistang Pilipino, tahimik na naghintay, at sa halip, inalo pa kami. Kaya nyo yan, sabi nila. Dahan-dahan lang po. May nagbigay pa sa aming mga staff ng pulveron at dried mangoes. Para sa inyong lahat po, sabi niya. May katapatan sa boses ni Lani. Napaka-appreciate namin noon. Sa totoo lang, stress din kami, pero nagbigay iyon ng lakas sa amin. Pagsasara namin ng kuwentuhan ni Lani, tumayo siya na parang may naalala. Ay, teka, may gusto akong ipakita sa iyo, Clara. Talagang magugulat ka. Inakay niya ulit kami patungo sa check-in counter. Sa staff-only space sa likod ng counter, may maliit na kahon ng mga dokumento. Kumuha siya ng isang papel mula roon. Naiwan ito ng isang grupo ng Pilipino kahapon. Ipapalagay ko sana sa Lost and Found, pero napakaganda kaya itinago ko muna. Nang makuha ko ang papel, natigilan ako. Sa unang tingin, mukha itong karaniwang itinerary, ngunit sa masusing pagtingin, hindi lang ito simpleng itinerary. Napuno ang papel na A4 ng mga nakasulat na detalye. Ang schedule ay subdivided kada oras, at ang eksaktong oras ng pagdating at pag-alis sa bawat lokasyon ay nakatala. Pati ang oras ng paglalakbay ay nakalkula kada minuto. 9 a.m. pagdating sa Opera House. 9:30 a.m. guided tour. 10:30 a.m. kape break sa Harbor View Cafe. 11 a.m. pag-alis. 11:15 a.m. pagdating sa Harbor Bridge Lookout. 11:30 a.m. pagpasok sa Pylon Lookout. 12:15 p.m. tanghalian sa The Rocks. Sa ganitong paraan, detalyado ang lahat ng schedule. Ang mas nakakagulat, ang tinatayang oras ng paghihintay at antas ng dami ng tao ay ipinapakita rin para sa bawat lokasyon. Weekday morning Opera House tour, average wait time 20 minutes. Weekend morning, 35 minutes. Harbor Bridge Pylon. Lookout. Viewers decrease in the afternoon. Wait time less than 10 minutes. Puno ng ganitong impormasyon ang papel. Grabe talaga. Paano nila nalaman ang lahat ng impormasyong ito?
Tanong ko, napahanga. Ngumiti si Benjay. Hindi pa tapos. Ang likod ay puno ng mas detalyadong impormasyon. May diagram ng sistema ng transportasyon ng Sydney, kasama ang dalas ng tren at tinatayang oras ng paglalakbay para sa bawat ruta. Pati weather information ay kasama. 30% chance of rain. Prepare umbrella. Temp 22 degrees Celsius. Light jacket recommended. High UV index. Sunscreen essential. Mayroon pang ganitong detalyadong memo. Ang pinaka nakaimpake ay ang emergency plan. Plan B, Opera House Tour sold out. I adjust sa Harbor Bridge Pylon lookout. Plan C, ulan ay advance ang shopping sa Queen Victoria Building. Plan D, Bondi Beach alert level high. I redirect sa Coogee Beach. Ang mga alternatibo para sa bawat posibleng sitwasyon ay inihanda. Mayroon pang mga pros and cons at tinatayang gastos para sa bawat plano. Ang galing talaga nila. Ang sistematiko nilang mag-isip sa paglalakbay, taos-puso akong napahanga. Nagpakita si Lani ng isa pang papel. Ito ang shopping list. Ang shopping list ay isa ring obra maestra. Ang presyo para sa bawat brand ay ipinapakita ng sabay sa Australian dollar at Philippine peso, at ang lokasyon ng bawat tindahan at oras ng operasyon ay nakasulat ng eksakto. Tim Tam Original Woolworths, $4.50. Philippine Imported Goods Store, 600. Price difference, approx 200. 600 goods. Manuka Honey MGO 550 plus, Kohl's, $35. Philippine Dep Store, 7,000. Price difference, approx 3,000. UGG Boots Classic Short David Jones, $220. Philippine Store, 28,000. Price difference, approx 3,000. Ang lahat ng produkto ay may paghahambing ng presyo. Ang mas nakakagulat ay ang pagsasaalang-alang sa pagbabago ng exchange rate. Exchange rate 1 AUD equals US$38. Mura ang peso. Bumili na. Naku! Para silang mga eksperto, nagulat na sabi ni Benjay. Ngunit ang pinakanakaimpake ay ang maliit na memo na nakasulat sa ibaba ng plan sheet. Respect the local culture. Consider other tourists when taking photos. Note, bawal ang pag-inom sa beach. Respect First Nations culture. Respect First Nations culture. Nang makita ko ang memo na ito, may napagtanto akong mahalaga. Ang kanilang perpektong plano ay hindi lang naghahanap ng efficiency. Ito ay nakabatay sa malasakit at paggalang sa iba. Pagkatapos tingnan ang plan sheet, lalo akong naging interesado. Paano ipinapakita ang ganitong perpektong paghahanda sa aktwal na paglalakbay? Doon, nagbigay si Lani ng magandang mungkahi. Clara, may kaibigan ako na flight attendant ng Jetstar. Gusto mo ba siyang makilala? Agad akong tumango. Kahanga-hanga na ang hitsura nila sa paliparan, ngunit ano pa kaya ang hitsura nila sa loob ng eroplano? Isang oras pagkatapos, nakilala ko si Katrina Cruz sa flight attendant lounge ng Jetstar. Siya ay isang veteran flight attendant na may 15 taong karanasan na nakatalaga sa ruta ng Sydney-Manila. Kumusta? Clara. Narinig ko kay Benjay. Gusto mong malaman ang tungkol sa mga pasaherong Pilipino, di ba? Iba na ang unang boses ni Katrina. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha, na para bang handa siyang magkuwento ng isang talagang nakakaaliw na istorya. Sa totoo lang, ang ruta ng Sydney-Manila ay napaka-popular sa aming mga flight attendant. Lahat kami ay gustong mapunta sa rutang ito. Kahit ang mga senior, paborito ang rutang ito. Bakit? Nagtataka kong tanong. Talagang pinapadali nito ang trabaho. Iba ito sa ibang ruta. Paano ko ba ito sasabihin? Parang tinutulungan kami ng mga pasahero sa aming trabaho. Uminom si Katrina ng kape at nagsimulang magbigay ng konkretong paliwanag. Una, iba ang pagsakay. Ang mga karaniwang pasahero ay nagtatanong ng kung ano-ano habang pumapasok sa kabin. Nasaan ang upuan? Saan ilalagay ang bagahe? Nasaan ang banyo? Ngunit ang mga pasaherong Pilipino, tahimik silang pumapasok at eksaktong hinahanap ang kanilang upuan, walang tanong. Talaga? Hindi ko maitago ang aking pagkabigla. Oo. At ang pag-aayos ng bagahe ay talagang kahanga-hanga. Pagpasok pa lang,
Kinukuha nila agad ang mga kailangan lang nila, at ang natitirang bagahe ay inaayos agad ng malinis sa overhead compartment. Hindi sila nag-aabot o humihila, eksaktong kasya. Parang naglalaro ng Tetris, perpekto. Nakamangha ang kuwento ni Katrina. Madalas din akong nahihirapan sa bagahe sa loob ng eroplano kapag naglalakbay. At ang mas nakakagulat pagkaupo nila, habang naghihintay na umalis ang eroplano, nakasuot na sila ng seatbelt ng maaga. Kahit hindi pa kami nagbibigay ng anunsyo sa seatbelt, handa na sila, pati ang cellphone nila. Naka-airplane mode na ng maaga. Ang sistematiko talaga. Oo. Pero, ang pinaka nakakagulat ay ang oras ng pagkain. Pagkain sa eroplano. Oo. Ang oras ng pamamahagi ng pagkain ang pinakaabalang oras para sa amin. Kailangan naming tanungin ang bawat pasahero. Manok o baka? Gusto mo ba ang vegetarian menu? Tumigil sandali si Katrina at nagpatuloy, na may talagang nagtatakang ekspresyon. Pero ang mga Pilipino, ibang-iba. Nakababa ang tray table, handa ang napkin. Handa na silang naghihintay. Paano nila nagagawa iyon? At ang mas nakakagulat ay ang pagpili ng menu. Akin ang manok po, akin naman ang baka. Kami, ibibigay na lang namin ang menu na iyon. Talagang nakakagulat. Tila matitipid nito ang oras ng serbisyo. Gaano katagal ang natitipid? Karaniwan, tumatagal ng halos 1 oras at kalahati para magbigay ng pagkain sa 150 pasahero. Ngunit sa rutang Pilipinas, 40 minuto lang. Napakagandang pagkakaiba. Dahil dito, may oras din kami para magbigay ng iba pang serbisyo. Nagkuwento pa si Katrina ng isang mas nakakagulat. At ang pagliligpit ng plato pagkatapos kumain ay perpekto rin. Pagkatapos kumain, iniipon nila ang basura sa isang lugar at inaayos sa tray para mas madali naming kolektahin. May naghihiwalay pa ng mga recyclable. Napakahusay na consideration. Oo, pero may mas nakaantig pa. Ang mga Pilipino ay napakagalang talaga. Sa tuwing humihingi ng serbisyo, laging magalang ang pananalita at hindi nakakalimutan ang pasasalamat. Sinasabi nila, "Salamat po," at alam na rin namin ang salitang iyon. Pagkatapos makipagkuwentuhan kay Katrina, nagtungo ako sa Queen Victoria Building, QVB. Sinabi ni Benjay na may katulad na karanasan din ang store manager doon. Pagpasok ko sa QVB, isang istrukturang may Victorian era, sinalubong ako ni Olivia Chen. Sa nabel-5 taon niyang pamamahala ng mga luxury brand store dito, isa siyang veteran na nakikitungo sa mga customer mula sa iba't ibang bansa. Kumusta, Clara? Narinig ko kay Benjay. Gusto mong malaman ang tungkol sa shopping style ng mga customer na Pilipino, di ba? May kakaibang ngiti sa mukha ni Olivia na para bang handa siyang magkuwento ng talagang kawili-wili. Sa totoo lang, ang mga customer na Pilipino ay talagang espesyal sa aming tindahan. Iba ang paraan nila ng pamimili kumpara sa iba. Ano ang pagkakaiba? Tanong ko, interesado. Una, handa na ang lahat bago pa sila pumasok sa tindahan. Karaniwan, ang mga customer ay pumupunta sa tindahan, tumitingin, nagtatanong ng presyo, nag-iisip, di ba? Inakay ako ni Olivia sa likuran ng tindahan habang nagpapaliwanag. Ngunit alam na ng mga customer na Pilipino kung ano ang eksaktong bibilhin nila bago pa sila pumasok. Pagpasok pa lang, pupunta sila agad sa lugar ng produkto at sinasabi nila ang eksaktong model name at kulay. Halimbawa, akin na po ang Chanel Classic Flap Bag, medium size, black caviar, gold chain. Ganyan. Talagang kakaiba. Mahaba ang oras ko sa pag-iisip at pagtingin-tingin kapag pumupunta ako sa isang luxury store. Paano sila nakakaalam ng eksakto? Nagulat talaga ako nang malaman ko. Tapos na pala nilang i-research ang lahat sa bahay. Tinitingnan nila ang impormasyon ng produkto sa internet. Ikinukumpara ang presyo. At alam pa nila ang lokasyon sa loob ng tindahan. Minsan, nagulat ako na mas alam pa ng customer na Pilipino ang date ng pagdating ng bagong produkto kaysa sa akin. Ipinakita sa akin ni Olivia ang memo ng Pilipino. At talagang nagulat ako. Ang presyo ng parehong produkto sa Sydney, Melbourne, at Brisbane ay nakalista
at lahat ay na-convert sa Australian dollar at Philippine peso. Tingnan mo ito. Bukod sa pagkakaiba ng presyo kada bansa, nakalkula pati ang porsyento ng tax refund. Sinasaalang-alang pa nila ang pagbabago ng exchange rate para piliin ang pinakamainam na oras ng pagbili. Para silang mga eksperto. Oo. Noong una, nalilito rin kami. Mas updated ang customer kaysa sa amin tungkol sa produkto. Pero mas madali ngayon, hindi na kailangan pang magpaliwanag. Nagkuwento pa si Olivia ng mas kawili-wili. At ngayon, namimili sila sa talagang kakaibang paraan habang nanonood ng live stream. Live stream? Oo. Sikat daw sa Pilipinas ang shopping live stream. Ang mga customer na Pilipino ay pumupunta sa tindahan, binubuksan ang live stream sa cellphone at namimili. Nagbibigay ng advice ang mga manonood ng real time. Talagang nakakagulat na kuwento. Hindi ko naisip na pwede palang mag-broadcast habang namimili. Noong una, inakala kong kakaiba pero nakakatulong pala. Dahil sa broadcast, nakikilala ang aming tindahan sa Pilipinas at ang ibang customer na Pilipino ay nakakakuha na ng impormasyon ng maaga. Isang uri ito ng libreng marketing. Nagkaroon ba ng pagbabago sa operasyon ng tindahan? Malaki ang nagbago. Nag-iingat kami ng husto sa inventory ng mga produktong madalas hanapin ng mga Pilipino at nag-aaral din ang mga staff ng impormasyon ng produkto sa Tagalog. Bukod pa rito, kumuha kami ng staff na marunong magtagalog. Pagkatapos ng pagkikita kay Olivia, nagtungo ako sa Darling Harbor. May feeling ako na makakakita ako ng isa pang kawili-wiling eksena sa waterfront area na ito ng Sydney. Habang nakaupo ako sa terrace ng Darling Harbor, may nakita akong kakaiba. Maraming turistang Asyano ang nagtatrabaho nang masigasig sa kanilang laptop habang ang background ay ang magandang harbor view. Sa una, inakala kong inaayos lang nila ang kanilang mga litrato sa biyahe. Ngunit nang lapitan ko, iba ang ginagawa nila. Sila ay nasa video conference. Kakaiba, bulong ko, at sinimulan ko silang pagmasdan. May isang babae na umiinom ng flat white habang nagmi-meeting kasama ang mga kasamahan sa laptop screen. Ang eksena ng business meeting na may magandang view ng Sydney sa likuran ay talagang kahanga-hanga. Sige po. Kaya, ang marketing strategy natin ngayong quarter. Narinig ko ang kanyang boses. Nagpe-present siya sa perpektong Ingles. Ang lalaki sa katabing table ay nagsusulat ng dokumento sa tablet habang nakikipag-usap sa cellphone ng sabay. Ang nakakagulat ay ang likas na paraan ng paggawa niya ng lahat ng ito. Habang pinagmamasdan ko siya sandali, ang babaeng nagtatrabaho sa laptop ay tumingin sa akin dahil naramdaman niya ang aking titig. Nang magtama ang aming mata, ngumiti siya ng palakaibigan at nagtanong, "Mamamahayag po ba kayo? Parang may pinagmamasdan kayo." "Oo, tama. Mamamahayag ako ng Sydney Morning Herald. Kung okay lang, maaari ba akong mag-interview?" "Siyempre." "Sandali lang po. Tatapusin ko lang ang meeting ko." Sinabi niya sa mga kasamahan sa screen na tapos na ang meeting at isinara ang laptop at inanyayahan niya ako sa kanyang upuan. Ako si Maria de la Cruz, marketing manager mula sa Manila. "Nagtatrabaho kayo? Hindi ba kayo nagbabakasyon?" "Oo. Tinatawag namin itong workation. Naglalakbay habang nagtatrabaho." Ang salitang workation ay talagang bago sa akin. Ang konsepto mismo ng pagsasama ng trabaho at bakasyon ay bago sa akin. Paano ito posible? Hindi ba parang kakaiba ang magtrabaho habang nagbabakasyon? Ngumiti si Maria at nagpaliwanag, "Sinasamantala namin ang time difference. Halos walang time difference ang Pilipinas at Sydney, di ba? Kaya, nagtatrabaho ako sa umaga kasama ang team sa Pilipinas at sa hapon, naglilibot ako sa Sydney." Sa totoo lang, perpekto ang Sydney para sa workation. Talagang matalino ang paraan niya. Ginagamit ang time difference para maging mahusay sa parehong oras. Wala bang sinasabi ang kumpanya ninyo? Sa halip, welcome pa nga. Dahil real-time ang pagproseso ng trabaho, mas mabilis ang pag-usad ng project. At mas kaunti ang stress ko dahil nakakapagtrabaho ako habang naglalakbay. Mas madaling lumabas ang mga creative idea. May talagang kawili-wiling mga bagay sa table ni Maria.
Katabi ng travel guidebook at business notebook, may nakasulat na meeting schedule sa tabi ng mapa ng turista sa Sydney. Paano nyo inaatras ang schedule nyo? Hinahati ko ang oras. 8 a.m. hanggang 12 p.m. ay para sa trabaho at ang hapon ay para sa paglilibot. Kung ipoproseso ko ang trabaho ayon sa oras ng Pilipinas, libre ako sa hapon para mag-enjoy sa Sydney. Bukod pa rito, medyo lumuluwag ang mga tourist spot sa hapon. Talagang sistematiko. Sinasaalang-alang ang time difference at dami ng tao sa tourist spot sa paggawa ng schedule. Ang lalaking nagtatrabaho sa tablet sa katabing table ay sumali sa usapan. Ako si Jose Reyes. Nagtatrabaho ako bilang developer sa isang startup. Posible ba ang developer na magtrabaho habang naglalakbay? Ngayon, dahil umuunlad ang cloud system, posible na ang trabaho kahit saan. Basta may internet, nagko-coding ako kahit sa Bondi Beach. Mas nakakapag-focus ako kapag nakikinig sa alon. Nagdala rin si Jose ng portable Wi-Fi device. Sabi niya, backup daw iyon kung sakaling hindi matatag ang internet sa cafe sa Sydney. Tinitingnan kami ng mga taga-Australia na parang nagtataka. Bakit kayo nagtatrabaho sa bakasyon, pero ito ang paraan namin? Bagong definition ng work-life balance. Lumalabas kami sa matigas na opisina, nagtatrabaho ng malaya, at pinapabuti ang kalidad ng buhay. Talagang kahanga-hanga ang mga salitang ito. Nilalabasan ang dikotomy ng trabaho at bakasyon, at gumagawa ng isang bagong paraan na nagsasama sa dalawa. Doon, may isa pang Pilipino ang nagpakita ng interes sa aming usapan at lumapit. Si Miguel Garcia, na nagpakilala bilang isang influencer. May iba pa akong paraan ng pagtatrabaho. Gumagawa at nag-a-upload ako ng travel content ng real time. Nagulat ako sa mga gear ni Miguel, professional level camera, at lighting equipment, at pati laptop para sa editing ay handa lahat. Nag-showshoot ako ng pagkain sa background ng Harbor Bridge, ini-edit agad at ina-upload ng real time. Para makita ng mga manonood sa Pilipinas ang scene sa Sydney ng real time, may 100,000 na nanonood ng stream ko ngayon. Hindi ba nakakapagod? Hindi naman. Masaya pa nga. Naglalakbay habang nagtatrabaho at nakikipagkomunikasyon sa mga manonood, three birds with one stone. At nagbibigay pa ng recommendation ang mga manonood ng real time. Isang uri ito ng crowdsourced travel. Habang nakikinig sa kanilang kuwento, parang nakatuklas ako ng isang bagong mundo. Hindi lang sila naglalakbay, pinagsasama nila ang paglalakbay at trabaho ng perpekto, at gumagawa ng bagong halaga. Kailan po nagsimula ang ganitong paraan? Sumagot si Maria. Sa tingin ko, nagsimula ito ng ganap nang naging active ang remote work pagkatapos ng COVID. Kung pwedeng magtrabaho sa bahay, pwede rin sa travel destination. Bukod pa rito, binibigyang halaga talaga ng mga Pilipino ang efficiency, sayang ang oras kung hihiwalay ang bakasyon at trabaho, di ba? Kaya, pinagsasama namin ang dalawa para ma-maximize ang oras. Habang umaalis sa cafe, may isa pa akong napagtanto. Hindi ito pagbabago ng individual, kundi isang cultural innovation. Isang ganap na bagong diskarte na gumagamit ng oras ng perpekto habang pinapabuti ang kalidad ng buhay. Paano naapektuhan ng ganitong individual na pagbabago ang buong sistema ng paliparan? Upang sagutin ang tanong na iyon, nagtungo ulit ako sa Kingsford Smith Airport. Sa pagkakataong ito, inakay ako ni Benji sa isang espesyal na lugar, ang airport control room. Doon nakilala ko si Jaden, isang veteran control room chief na may 20 taong karanasan sa airport operation at eksperto sa passenger flow analysis. Clara, may gusto akong ipakita sa iyo na talagang kawili-wiling data. Ilang buwan na ang nakalipas, may nakakagulat na pagbabago na nangyayari sa paliparan na ito. Pagpasok ko sa control room, sinalubong ako ng maraming monitor. Sa bawat screen, makikita ang real-time na video ng iba't ibang bahagi ng paliparan at ang galaw ng mga pasahero ay makikita sa isang sulyap. Para akong nakatingin sa isang malaking chessboard mula sa itaas. Ito ang video na kinunan 3 buwan na ang nakalipas, sabi ni Jaden, itinuro ang isang screen. Sa screen, makikita ang karaniwang hitsura ng paliparan. Ang mga pasahero ay gumagalaw ng random sa kung saan-saan. Ang mga tao ay nalilito at hindi alam kung saan pupunta.
maging ang mga traveler na nahihirapan sa bagahe, isang ordinaryong airport scene. Ayon sa nakikita mo, karamihan sa mga pasahero ay gumagalaw ng hindi efficient. Paulit-ulit silang pumupunta sa iisang lugar at maraming hindi kinakailangang movement. Sa karaniwan, naglalakad sila ng 2.5 kilometers mula check-in hanggang gate. Pero ito ang video kamakailan. Binuksan ni Jaden ang isa pang screen. Nagulat ako dahil ang parehong espasyo ay may ganap na ibang hitsura. Ang mga pasahero sa isang partikular na grupo ay gumagalaw ng natural na parang tubig, ngunit napakahusay. Ang lahat ng flow ay optimized check-in counter, security check, duty-free. Talagang nakakagulat. Paano naging posible ang ganyang pagkakaiba? Sa una, hindi rin namin naintindihan. Ngunit nang i-analyze namin, nalaman namin na ang mga pasaherong Pilipino ay nag-aaral ng layout ng paliparan bago sila umalis. Kinakalkula nila ang pinakamainam na flow at gumagalaw. Ang average travel distance nila ay 1.2 kilometers. Nababawasan nila ng kalahati. Kinuha ni Jaden ang tablet at nagpakita ng mas konkretong data. Ito ang resulta ng passenger movement analysis. Kinumpara namin ang average stay time ng karaniwang pasahero at ng mga pasaherong Pilipino. Nang makita ko ang graph sa screen, talagang nagulat ako. Ang oras na aabutin mula check-in hanggang pagdating sa gate, ang average ng karaniwang pasahero ay 2 oras at 30 minuto, samantalang ang mga Pilipino ay 1 oras at 30 minuto. Eksaktong 1 oras ang pagkakaiba. Halos 40% ang natipid. Oo. Ang mas nakakagulat pa ay ang oras ng pagdaan sa security check. Ang karaniwang pasahero ay tumatagal ng halos 20 minuto, pero ang mga Pilipino hindi aabot ng 10 minuto. Bakit nagkakaroon ng ganyang pagkakaiba? Ang kanilang paghahanda ay perpekto. Ang mga likidong bagay ay nasa hiwalay na bag. Ang laptop at tablet ay nakaayos para madaling ilabas. Ang belt at sapatos ay madaling hubarin. At kahit ang barya at susi sa bulsa ay inilalagay na nila sa bag ng maaga. Nang marinig ko ang paliwanag ni Jaden, talagang naisip ko kung gaano sila kasistematiko. Inaasahan nila ang lahat ng proseso ng maaga at naghahanda, ngunit ang efficiency na ito ay nakaapekto rin sa ibang pasahero. Nagpakita ulit si Jaden ng isa pang data. Sa pag-analyze ng flow ng mga pasaherong Pilipino, nag-adjust kami ng ilang facility placement sa paliparan. Binago namin ang lokasyon ng signage at inayos ulit ang waiting space. Bilang resulta, ang overall passenger movement efficiency ay umangat ng 15%. Talagang nakakagulat na kuwento. Ang efficient na kilos ng isang grupo ay humantong sa pagpapabuti ng buong sistema. Sa totoo lang, ginagamit ng mga turistang Pilipino ang app ng paliparan ng aktibo. Tinitingnan pa nila ang lokasyon at kagamitan ng banyo. Available po ba ang ganyang impormasyon? Oo. Serbisyo iyan na ibinibigay ng app ng paliparan na ito. Ngunit karamihan sa mga pasahero ay hindi gaanong ginagamit. Pero ang mga Pilipino, talagang aktibo nilang ginagamit ang mga feature na iyan. Nagpakita pa si Jaden ng mas kawili-wiling data. Mas maaga pa silang kumukuha ng bagahe kaysa sa ibang pasahero. Sinisiguro nilang nasa pinakamabisang lugar sila na naghihintay habang tinitingnan ang lokasyon ng baggage carousel. Nakalkula pa nila na ang pinakamainam na lokasyon ay eksaktong 3 metro mula sa simula ng pag-ikot ng carousel. Kinakalkula nila ang lahat ng maaga. Oo. Kaya, nag-aaral din kami ngayon ng pattern ng mga pasaherong Pilipino para makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa ibang pasahero. Halimbawa, nang ipakita namin ang pinakamainam na waiting position sa paligid ng baggage carousel, ang overall baggage claim time ay nabawasan ng 20%. Ang huling ipinakita ni Jaden ay talagang kahanga-hanga. Ito ang resulta ng Airport Satisfaction Survey. Ang satisfaction rate ng mga pasaherong Pilipino sa serbisyo ng paliparan ay 93%. Kung ikukumpara sa average ng ibang bansa na 78%, napakataas nito. Ano po ang dahilan ng mataas na satisfaction? Sa tingin ko, dahil lahat ay nasa loob ng inaasahan. Nagplano sila at naghanda ng maaga, kaya kakaunti ang hindi inaasahang sitwasyon. Sa kabilang banda,
Ang ibang pasahero ay madalas na stressed dahil mas matagal ang oras kaysa sa inaasahan o mas komplikado ang proseso. Talagang lohikal na analysis. Ang perpektong paghahanda ay humahantong sa mataas na satisfaction. Ngayon, kami na mismo ang nag-aaral ng flow ng mga pasaherong Pilipino. Ina-analyze namin ang kanilang efficient movement at ginagamit ito bilang reference sa operasyon ng paliparan. Naging isang uri ito ng laboratory. Dahil dito, malaki ang naibuti ng overall efficiency ng paliparan. Mas mabilis at mas madaling nagagamit ng ibang pasahero ang paliparan. Ang mga pasaherong Pilipino ang nagturo sa amin. Paglabas ko sa control room, nakaramdam ako ng matinding pagkamangha. Nasaksihan ko ang hindi kapani-paniwalang proseso kung saan ang maliit na pagbabago ng individual ay humahantong sa innovation ng buong sistema. Hindi lang ito isang tourist trend, kundi ang simula ng isang talagang makabuluhang pagbabago. Pagkatapos umalis sa control room, dahan-dahan akong naglakad sa paligid ng paliparan. Nagsimulang mapansin ang mga pagbabagong hindi ko nakita noong una akong dumating ilang araw na ang nakalipas. Gusto kong makita mismo kung paano ipinakita ang mga pagpapabuti ng sistema na sinabi ni Jayden. Habang naglalakad ako sa terminal, ang unang nakita ko ay ang mga signage. Nagdagdag ng mga anunsyo sa Tagalog sa kung saan-saan. Hindi lang simpleng pagsasalin, kundi kasama pati ang sagot sa mga madalas na tanong ng mga Pilipino. Bukod sa mga pangunahing anunsyo, tulad ng lokasyon ng baggage claim, currency exchange, at duty-free, talagang detalyado ang impormasyon sa Tagalog, paano kumonekta sa airport wifi, transportasyon papunta sa city, at iba pa. Mayroon ding mga praktikal na impormasyon tulad ng Opal Card, ICC card para sa transportasyon, paano mag-load, at pinakamabilis na paraan papunta sa Sydney City. Kinausap ko ang isang staff na nagtatrabaho malapit sa check-in counter. Kailan po inilagay ang mga signage na ito? Ilang buwan na ang nakalipas, sinimulan ng ilagay isa-isa. Nadama namin ang pangangailangan dahil dumami ang mga pasaherong Pilipino. Sa una, gumamit kami ng translator, pero tinulungan kami ng mga pasaherong Pilipino na itama ito sa mas natural na pananalita. Nagkuwento pa ang staff ng mas kawili-wili. Noong una, nahihirapan din kami dahil hindi kami marunong ng Tagalog, pero ngayon, tumatanggap na kami ng simpleng Tagalog lesson. Kaya na naming magbigay ng greeting tulad ng, "Kumusta po?" at "Salamat po." Bakit po kayo nag-aaral ng Tagalog? Tuwang-tuwa ang mga pasaherong Pilipino. Kapag greeting kami sa Tagalog, talagang masaya sila at mas nagiging palakaibigan. Kaya, natural lang na natuto kami. Ngayon, kaya na rin naming sabihin ang mga expression tulad ng, "Ingat po" at "Magandang biyahe." Talagang naantig ako nang marinig ito. Naramdaman ko ang pagsisikap na lampasan ang language barrier at lumapit sa isa't isa. Habang naglalakad ako patungo sa duty-free area, may isa pa akong natuklasan. Ang layout ng mga tindahan ay iba na. Mas efficient ang flow at mas malawak ang waiting space. Nang tanungin ko ang isang duty-free staff, may talagang kawili-wiling sagot. Binago namin ang layout ng tindahan batay sa shopping pattern ng mga customer na Pilipino. Inayos namin ito para mas madali silang mamili, batay sa kung anong produkto ang madalas nilang hanapin at kung anong flow ang ginagalaw nila. Ano ang reaction ng ibang customer? Talagang maganda. Pinabuti namin ito para sa mga Pilipino, pero mas naging madali rin ang pamimili para sa ibang bansa. Lalo na ang Australian Specialty Corner, tulad ng Manuka Honey at wool products na inilagay namin sa harap ng pasukan, kaya tumaas din ang sales. Ang ganitong pagbabago ay makikita sa kung saan-saan. Sa mga rest area, dumami ang mga outlet para mag-charge ng cellphone at bumilis ang free wifi. Ang lahat ng pagbabago ay patungo sa efficiency at convenience. Si Patrick, isang security officer na nakita ko malapit sa security check, ay nagkuwento ng mas konkretong pagbabago. Dahil sa mga pasaherong Pilipino, talagang gumaan ang trabaho namin. Nabawasan ang oras ng paghihintay dahil alam na nila ang proseso ng security check ng maaga. Ano ang pinakamalaking pagbabago? Noon, kailangan naming isa-isang ipaliwanag sa mga pasahero. Ilabas ang laptop. Ilabas ang likidong bagay. Hubarin ang belt. Ngunit alam na ng mga Pilipino ang lahat.
at handa na sila bago pa namin sabihin. Tinutulungan pa nila ang ibang pasahero kapag nalilito sila. Nagkuwento pa si Patrick ng mas nakakagulat. Ang ibang pasahero ay nagsimula na ring matuto sa mga Pilipino. Pinagmamasdan nila kung paano maghanda, kung anong sunod-sunod ang gagawin, at tinutularan. Dahil dito, ang overall security check time ay nabawasan ng 30%. Talagang kawili-wiling phenomenon. Ang efficient na paraan ng mga Pilipino ay nakaapekto rin sa ibang pasahero. Kaya, nabawasan ang overall security check time. Ang mga Pilipino ay naging magandang role model para sa amin. Tinatawag namin ang mga Pilipino na ang mga pasaherong maniniwala. Sa tren pabalik sa Sydney City, pagkatapos ng huling observation sa paliparan, dahan-dahan kong inayos ang aking mga karanasan nitong nakaraang ilang araw. Habang nakatingin ako sa tanawin ng Sydney na dumadaan sa bintana, ang maraming puzzle piece sa isip ko ay dahan-dahang nagsasama. Habang nakaupo ako sa isang bench sa Hyde Park, mas malalim akong nag-isip saan nagmula ang ganitong katangian. Naalala ko ang pagpunta ko sa Maynila para mag-feature ilang taon na ang nakalipas. Ang perpektong kaayusan na nakita ko sa mga pampublikong sasakyan, ang matinding time management ng mga office worker, ang detalyadong paghahanda ng mga estudyante. Noong una, inakala kong katangian lang iyon ng lipunang Pilipino, ngunit ngayon, nakita ko na ang cultural DNA na iyon ay ipinakita rin sa paglalakbay. Ngayon alam ko na. Nagkibit-balikat ako, ang paglalakbay, para sa mga Pilipino, ay isa ring project, isang misyon na dapat magtagumpay. Kaya, nagpaplano sila ng perpekto, nagsasagawa ng efficient at nagsisikap na makakuha ng pinakamahusay na resulta. Ngunit ang mahalaga rito ay, ang approach na ito ay hindi malamig o mechanical. Sa halip, ito ay nakabatay sa pagpapahalaga sa paglalakbay. May matinding hangarin na makita, maranasan, at matuto ng pinakamarami sa limitadong oras at budget. Habang naglalakad ako sa harap ng St. Mary's Cathedral, may isa pa akong napagtantong mahalaga. Ang ganitong paraan ng paglalakbay ng mga Pilipino ay lumalampas sa personal na pagpili at nagpapabago sa kapaligiran sa paligid. Ang pinagsama-samang patotoo ni Lani, Katrina, Olivia, Jaden, at ng maraming airport staff na nakilala ko ngayon ay nagbigay ng isang malinaw na katotohanan. Ang sistematiko at efficient na kilos ng mga Pilipino ay nagpapabuti sa tourism infrastructure ng Sydney. Ito ang istruktura ng virtuous cycle. Napagtanto ko, ang perpektong paghahanda at efficiency ng mga Pilipino ay nagpapadali sa trabaho ng mga service provider na humahantong sa mas mahusay na serbisyo. At ito naman ay nagpapabuti sa satisfaction ng lahat ng gumagamit isang virtuous cycle. Habang dumadaan ako sa Royal Botanic Garden, natapos ko ang huling puzzle piece. Hindi lang ito pagbabago ng tourism culture, ito ay ang pagpapakita ng isang bagong standard. Nagpakita ang mga Pilipino ng isang bagong standard kung paano dapat kumilos ang isang turista. Ang imahe ng isang huwarang turista na may preparation, efficiency, at malasakit. At ang standard na ito ay nakakaapekto sa mas maraming tao. Gaya ng sinabi ni Patrick, ang ibang pasahero ay nagsimula ng matuto sa mga Pilipino. Nag-aaral din ang mga airport staff ng paraan ng mga Pilipino at nagsisikap na magbigay ng mas mahusay na serbisyo. Habang nakaupo ako sa bench na tanaw ang Opera House, inayos ko ang pinakamahalagang napagtanto ko sa lahat ng karanasang ito. Ang kapangyarihan ng kultura, ang katotohanan na ang natatanging cultural trait ng isang lahi ay maaaring magbigay ng positibong epekto sa ibang kultura sa buong mundo. Hindi pinilit ng mga Pilipino ang kanilang paraan sa iba. Naglakbay lang sila sa paraang sa tingin nila ay tama. Ngunit ang resulta ay nakakagulat. Kusang gusto ng mga tao sa paligid na matuto sa kanilang paraan. Ito ang tunay na paraan ng pagpapalaganap ng kultura, kumbinsido ako. Hindi sa pamamagitan ng pamimilit o propaganda, kundi sa pamamagitan ng pagiging magandang halimbawa, natural itong kumakalat. At sa prosesong iyon, lahat ng tao ay nakikinabang. Ito ang tunay na anyo ng cultural exchange. Kinabukasan ng umaga, nakaupo ako sa editorial meeting room ng Sydney Morning Herald. Ang mga material na inayos ko sa loob ng ilang araw ay nakatambak sa table. Ang travel plan na ipinakita ni Lani, ang patotoo ni Katrina,
ang shopping data na ibinigay ni Olivia, ang airport analysis data ni Jaden, lahat ay gumawa ng isang malaking istorya. Pumasok sa meeting room ang editor-in-chief, Robert McIntosh, at ngumiti. Isang veteran journalist na may 30 taong karanasan, sikat siya sa kanyang instinct sa magagandang istorya. Clara, narinig ko na mayroon kang talagang kawili-wiling tip. Ano iyon, ha? Inayos ko ang nanginginig kong puso habang naghahanda ako para sa presentation. Maipaparating ko ba ng maayos ang kahalagahan ng istoryang ito sa editorial team? Sir, mga kasamahan, ang istorya na sasabihin ko ngayon ay hindi lang tungkol sa tourist trend. Ang ating nasasaksihan ay ang cultural innovation. Ang mga mata ng mga mamamahayag sa meeting room ay nakatutok sa akin. Si Sarah Williams, culture reporter, David Richardson, economy reporter, at maging si Emma Thompson, social reporter, lahat ay nakatingin sa akin ng may kuryosidad. Ang feature na ito, na nagsimula ilang araw na ang nakalipas sa Kingsford Smith Airport, ay lubos na lumampas sa aking inaasahan. Sa una, inakala kong isang simpleng article lang ito tungkol sa mga kakaibang turista, ngunit ngayon, sigurado ako, ito ay isang phenomenon na magdadala ng makabuluhang pagbabago sa buong lipunan natin. Ipinakita ko ang unang data at nagsimulang magpaliwanag ang mga litrato na kinuha ko sa paliparan at ang patotoo ni Lani. Tingnan ang perpektong organization ng mga turistang Pilipino. Tinitingnan nila ang paglalakbay bilang isang project. Nagpaplano sila ng maaga, nagsasagawa ng efficient, at nagsisikap na makakuha ng pinakamahusay na resulta. Tinaas ni Sarah ang kamay. Pero, ano ang espesyal doon? Mayroon din namang meticulous traveler sa bawat bansa, hindi ba? Magandang tanong iyon. Kinuha ko ang patotoo ni Katrina. Oo, may mga meticulous traveler sa individual na level. Ngunit hindi ito individual level. Ito ay isang cultural phenomenon. Pakinggan ang patotoo ng Jetstar flight attendant. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa hindi kapani-paniwalang efficiency sa loob ng eroplano na sinabi ni Katrina. Ang preset table setting, ang pre-selected menu, ang perpektong baggage arrangement, idinain ko ang punto na lahat ay sistematiko at pare-pareho. Kung ang pattern na ito ay individual na katangian, dapat may variation. Ngunit halos walang exception ang mga Pilipino sa pagpapakita ng ganitong hitsura. Hindi ito tagumpay ng individual, kundi isang cultural trait. Nagpakita ng interes si David. Ano ang epekto sa ekonomiya? May measurable change ba talaga? Nagpakita ng interes si. Parang hinihintay ko ang sandaling ito, ikinalat ko ang data ni Olivia. Tingnan ang pagbabago sa tindahan ng Queen Victoria Building. Ang return rate ng mga customer na Pilipino ay halos zero. Dahil ang lahat ng pagbili ay nakabatay sa masusing pagpaplano. Walang impulse buying. Ano ang epekto niyan sa operasyon ng tindahan? Mas madali ang inventory management. Dahil sa predictable spending pattern, naging posible ang mas efficient na operasyon at nakikinabang din sa pagbabagong ito ang ibang customer. Ang sistemang pinabuti para sa mga Pilipino ay nagbibigay ng benepisyo sa lahat. Nagtanong si Emma ng isang kawili-wili, ano ang social ripple effect? Nakakaapekto ba talaga ito sa buong lipunan natin? Sa pag-aakalang ito ang pinakamahalagang bahagi, ipinakita ko ang data ni Jaden. Ang airport operation efficiency ay umangat ng 15%. Sa pag-analyze ng flow ng mga turistang Pilipino at pag-aayos ng facility, lahat ng pasahero ay nakinabang, isang talagang nakakagulat na numero. Hindi lang iyon. Mas mahalaga ang pagbabago sa perception ng staff. Natututo sila ng bagong standard ng serbisyo sa pamamagitan ng mga turistang Pilipino. Isa-isa kong sinabi ang mga patotoo ng mga airport staff. Idinain ko ang punto na lahat ay konektado mula sa pasasalamat ni Lani, sa pagtaas ng work efficiency ni Katrina, hanggang sa pagbawas ng security check time ni Patrick. Nagpakita si Robert ng matinding interes. Ang sinasabi mo ay hindi lang pagbabago ng tourism culture, kundi pagpapabuti ng social system. Tama po, sir. At ang pinakanakakagulat ay, ang lahat ng pagbabagong ito ay nangyayari ng natural. Walang pamimilit o panggigipit. Ikinuwento ko ang tungkol sa workation culture.
Ang bagong lifestyle na nagtatanggal ng hangganan ng trabaho at paglalakbay, ang efficient time management na gumagamit ng time difference. Naglalakbay lang sila sa sarili nilang paraan, ngunit ang resulta ay nagpapabuti sa kapaligiran sa paligid. Kusang gusto ng ibang tao na matuto. Nagbigay si Sarah ng isang mahalagang punto. Pero, ang ganyang perfectionist approach ay hindi ba nakakasira sa kasiyahan ng paglalakbay? Ang sobrang pagiging planado, hindi ba nito inaalis ang kagalakan ng spontaneity at hindi inaasahang pagtuklas? Inaasahan ko ang tanong na ito. Noong una, inakala ko rin iyon. Ngunit ang mga Pilipino na nakilala ko ng personal ay hindi stressed. Sa halip, mas tila mayroon silang sobrang oras. Bakit? Dahil lahat ay planado, kakaunti ang hindi inaasahang sitwasyon. Kaya, mas relaxed sila at nakakapag-enjoy sa biyahe. Isang kabalintunaan na ang efficiency ay nagpapabawas ng stress. Bukod pa rito, kung titingnan mo ang plan sheet nila, may free time silang inilaan. Nakasulat doon, Time for Unexpected Discovery. Tumango si Robert. Talagang kawili-wiling pananaw. Ano ang ibig sabihin ng istoryang ito sa ating mga mambabasa? Sir, ang istoryang ito ay naglalaman ng ilang mahahalagang mensahe. Una, ang kapangyarihan ng kultura. Ang sariling katangian ng isang lahi ay maaaring magbigay ng positibong epekto sa ibang kultura sa buong mundo. Tumigil ako sandali at tumingin sa paligid ng meeting room. Lahat ay nakatutok. Pangalawa, ang paraan ng pagbabago. Hindi sa pamamagitan ng pamimilit o propaganda, kundi sa pamamagitan ng magandang halimbawa, maaaring mangyari ang natural na pagpapabuti. Pangatlo, ang efficiency at malasakit ay maaaring magkasama. Sabi ni Robert nang may pagtitiwala, Clara, ang natuklasan mo ay hindi lang isang tourist trend. Ito ay isang record ng pagsilang ng isang bagong lifestyle. Tama po. At talagang interesado ako kung paano uunlad ang pagbabagong ito. Nagbigay si Robert ng desisyon. I-feature natin ang istoryang ito. Magplano rin ng feature sa paglalakbay. Interesado ako kung paano ipinapakita ang pagbabagong ito sa Melbourne o Brisbane. Paglabas ko sa meeting room, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Ang feature na nagsimula sa simpleng kuryosidad ay naging isang makabuluhang istorya. Pagkatapos ng editorial meeting, bumalik ako sa aking desk. Habang binubuksan ko ang laptop at nagsisimulang sumulat ng article, nag-isip ako kung paano sisimulan ang istoryang ito. Habang nagtatype ako sa keyboard, isa-isa kong inalala ang mga karanasan ko nitong nakaraang ilang araw. Ang nakakagulat na eksena na nasaksihan ko sa paliparan. Ang taos-pusong patotoo ni Lani, ang nakaantig na kuwento ni Katrina, ang konkretong data na ibinigay ni Olivia, at ang pagkikita sa mga taong nagsasagawa nito. Habang nagsusulat ako ng article, naisip ko, nangyayari lang ba ang pagbabagong ito sa Sydney? Kumusta naman sa ibang lungsod ng Australia? Tiningnan ko ang calendar sa sulok ng desk, nakaplano ang business trip sa Melbourne sa susunod na linggo. Maaari akong dumaan sa Melbourne Airport. At may mas malaki akong plano na nabuo sa isip ko, makipag-usap kay Robert at bumisita mismo sa Pilipinas. Gusto kong hanapin ang pinagmulan ng ganitong kakaibang travel culture. Pagkatapos tapusin ang article, nag-finalize ako ng headline, Ang tahimik na revolusyon sa Sydney, ang pagsilangjing bagong kulturanjing paglalakbay Pinoy style. Habang sinusulat ko ang huling paragraph, naisip ko, baka ang ating nasasaksihan ngayon ay ang sandali kung saan magbubukas ang isang bagong kabanata ng travel culture sa buong mundo. Nasa labas, ang sunset ng Sydney ay magandang bumabalot. Kapag nailabas ang article na ito bukas, maraming tao ang magbabasa. Ano kaya ang reaksyon nila? Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang istoryang ito ay lalampas sa pagiging simpleng article at magbibigay ng bagong pananaw sa mga tao. Ang efficiency at malasakit ay maaaring magkasama. Ang maliit na pagbabago ng individual ay maaaring maging malaking pagbabago. At ang iba't ibang kultura ay maaaring magkita at makalikha ng mas magandang resulta, isang mensahe ng pag-asa. Ang sunset sa Sydney ay nagpinta ng opera house sa gintong kulay. Tahimik kong isinara ang notebook ko sa feature na tumagal ng ilang araw. Ang nakasulat doon ay hindi lang record ng kilos ng turista,
kundi isang magandang sagot kung paano mamuhay ng magkasama ang mga tao ng may kaayusan at kaginhawaan. Noong una kong sinimulan ang feature, tinawag ko sila na mga time traveler mula sa hinaharap. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na kahulugan. Hindi sila gumagamit ng magic para manipulahin ang oras. Sinasamantala lang nila ang oras ng iba na parang sarili nilang oras. Ang perpektong paghahanda at pagpila na nakita sa paliparan. Iyon ay isang tahimik na regalo upang hindi maghintay ang susunod na nakapila. Ang paraan ng tahimik na pagliligpit ng tray table. Iyon ay isang hindi nakikitang love letter para maging komportable ang susunod na uupo. Ang efficiency na ikinagulat natin ay may malasakit sa iba bilang batayan. Kapag nagbigay ka ng kaunting hirap sa sarili, magiging maayos ang daloy ng kabuuan. Kapag naipon ang maliit na pagtitiis at consideration na iyon, ang malaking sistema ng lipunan ay nagbabago rin tungo sa mas mabait at mas mainit. Ang tunay ay matutukoy sa loob lamang ng 3 segundo. Alalahanin ang sinabi ng mga lokal na kawani, ano ang 3 segundong iyon? Maaaring ito ang 3 segundo ng paglingon upang tiyakin na walang naiwan bago umalis. O ang 3 segundo ng pagngiti at pagsasabi ng salamat po sa staff na nakasalubong. At ang 3 segundo para ayusin ang bagahe at bigyang espasyo ang susunod na tao. Ang pag-iipon ng maikling 3 segundong iyon ay lumampas sa language barrier, lumampas sa hangganan, at nakaantig sa puso ng mga tao sa Sydney. Hindi isang ipinilit na rule, kundi isang aesthetic na sinasabi ng kilos. Itinuro nito sa atin ng mas mabisa kaysa sa anumang aklat-aralin. Ang dignidad ay ang ginagawa mo kapag walang nakatingin. Ang nakatagong lakas na dumadaloy sa iyo, na nanonood ng video na ito, ay hindi isang espesyal na kakayahan. Ito ay ang malasakit sa kapwa at ang ugali ng paglilinis ng paligid na kinalakhan mo ng natural. Ang simpleng kilos mo ay talagang tumutulong sa trabaho ng isang tao sa ibang bahagi ng mundo, nagliligtas ng puso ng isang tao, at nagdadala ng tahimik na revolusyon. Ang himalang ito na nangyari sa ilalim ng kalangitan ng Australia ay hindi malayo. Patuloy itong kumakalat bilang bagong alon ng kabaitan sa bawat lugar na pupuntahan mo at sa araw-araw na pamumuhay mo. Ang paglalakbay ay hindi lang para tingnan ang tanawin, kundi para ipakita ang kalagayan ng sarili mong puso sa lugar na iyon. Gaya ng kusang pag-aaral ng Tagalog ng mga airport staff sa Sydney, ang mabuting gawa ay tiyak na makakarating sa puso ng isang tao at magbabalik ito bilang malaking pagmamahal. Handa na ba kayo para sa susunod na biyahe? Ang bag mo ay tiyak na puno ng passport, damit, at ng malasakit na makakapagpabago sa mundo. Sana ang istoryang ito ay magbigay ng liwanag sa iyong bukas. Magkita ulit tayo sa susunod na video.